Hello guys, ito nagbabalik tayo sa ating vlog, itong ating reaction sa video na ito. Itong sinabi, ito, ni Tito Soto, itong hinalal ninyo na senador, ewan ko kung sinong bumoto nito, na napaka-ignorante, na i-question or i-ignore itong Supreme Court decision na itong impeachment complaint against VP Sara Duterte is unconstitutional. Now, pumutak itong inyong hinalal na senador na si Tito Soto na ito di umanong Supreme Court ruling na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi niya, being a member of the impeachment court, I would rather hear that the House of Representatives has to say. I just told by a legal luminary that in this situation, we can just disregard the Supreme Court decision. So para bang kayo na mambabatas, parang ignorante. Anyway, hindi ka naman din abogado, kaya hindi nakapagtataka na ignorante ka sa batas. Inagiging ano ka pa naman, Senate President. Pero ang sinabi mo dito, we can ignore that so-called the highest law of the land and no other than our Supreme Court. Wala nang iba. Kaya yung sinabi mo dito na we can ignore or itong mga congressman natin o itong congress natin, they has to say. O para bang hindi mo gusto itong Supreme Court ruling na very unconstitutional itong sinabi ng Supreme Court. Kaya, this congressman or itong kongreso natin, they never follow the minimal requirements of our 1987 Constitution to impeach an impeachable official na isang bisis lang sa isang taon. Bagkos, ang ginawa nila ni Romualdez, para wala na siyang magiging kalaban sa 2028 election, gusto niyang i-impeach ang ating VP Sara Duterte at ang ginawa niya, 4 na bisis niyang in-impeach. Kaya nga pinasagot siya ng ating Korte Suprema nasaan itong 3 na impeachment ay hinain ninyo. Kasi ayon sa ating saligang batas sa 1987 Constitution, isang bisis lang pwedeng i-impeach ang mga impeachable official natin. Kaya, na technical itong ginawa ni Romualdez or itong mga congressman na di umano mga bayaran na milyones yung binayad as alleged ni Tambi na mga pro-Duterte pa dati na mga congressman, ngayon himod-puwit ni Romualdez at ni Marcos. Okay? Ngayon, dahil sa gusto nilang mapatalsik itong si VP Sara Duterte, hindi nila kinasuhan. Bagkos, ang ginawa nila para wala nang makalaban itong si Tambi sa 2028, gusto nilang ma-impeach. Now, if you have a probable cause nitong ating VP Sara Duterte, if he or she violated our Constitution, kasuhan ninyo ng plunder. Diba? Bakit hindi nyo dalhin doon sa proper forum, sa proper venue, which is ang korte natin? Siyempre, purely political motive itong ginagawa ninyo. Dahil gusto ninyong manatili dyan sa posisyon ninyo para wala kayong tigil sa pagnanakaw. Totoo ba yan or hindi? Diba? Kasi, pinasagot kayo ng ating Korte Suprema. Ano itong ginawa ninyong pinareact kayo, bakit at anong ginawa ninyo sa impeachment complaint na to kay VP Sara Duterte? Kaya nga, hindi sumagot itong si Romualdez, sinasabi niya na, hayaan na yan. Para bang siya yung pinaka-highest official of the land, itong si Tambi. Bakit? Ayaw niya, i-disregard niya itong Supreme Court, pinatawag, pinasagot kayo. Ngayon, nag-roll na ang Supreme Court na very unconstitutional itong impeachment complaint ninyo kay VP Sara Duterte. Ngayon, ang sabi ni Abante, itong spokesman ng House of Representatives, sabi niya, we didn't even receive this so-called roll of this
Supreme Court ruling na unconstitutional. Sabi nila, hindi pa nila na-receive, hindi pa nila nabasa, pero ewan ko ba, may utak ba itong mga abogado? Kasi karamihan dyan na mga congressman, abogado eh. And they know from the first or from the beginning na itong mga impeachable official natin, isang beses lang pwedeng i-impeach. Pero, in-impeach talaga nila. In-impeach nila, pinasa nila sa impeachment court, which is ating mga senador, ang ating senado. Ngayon, dahil alam ni Chis Escudero na medyo technical ito, at nag-motion nga si Senador Bato na very unconstitutional itong ginawa nila, they never follow the minimal requirements of our 1987 Constitution. Within the bounds of the law na isang beses na impeach itong si BP Sara Duterte. Ang ginawa nila, 4 na beses. Kaya na, back to sender. Ngayon, alam ng mga senador at nag-motion itong si Senador Bato na ibalik yan. Kaya nabalik yan. Kasi alam na, mas mabuti pa ito si Bato, hindi abogado, pero alam niya, nakinig siya sa kanyang mga advisor na mga abogado. And I don't know where this mga congressman nag-aaral na parehas naman ang batas na inaral nitong mga abogadong ito. Now, within the bounds of the law, pwede kayo, meron kayong solusyon. Kung anong gagawin ninyo, you have to file a motion, MR, motion for reconsideration, para i-question itong role ng Supreme Court within 15 days according sa batas natin. Pwede nyo i-question, pero I don't think so kung ito'y papanigan uli ng ating Supreme Court kung mag-file kayo. Ngayon, sasabihin niyo na mayroon pang next year. Yes, you have, or maybe you can use this evidence na inimpeach niyo si BP Sara Duterte. Pero, ang kampo ni BP Sara Duterte, she has a battery of lawyers, mga nag-voluntary yung iba. Kasi alam namin, kaming mga pro or mga Duterte diehard supporters, alam namin na kayo at yung ginagawa ninyo ay purely political motive at gusto lang ninyong manatili dyan sa inyong posisyon para tuloy-tuloy inyong mga pagnanakaw. Posible yan. Imagine yung merong flood na nangyari sa ating bansa. Sabi ng ating presidente, anong sinabi? Ang sinabi niya, this is the normal. Sinasabi lang yan sa mga taong mga abnormal. Diba? Guys, kung kayo po bago lang sa ating channel at gusto niyo itong video na to, paki-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. God bless po. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas.